Tapos, si Tito Iso na po. Tapos, kayang mga ang mahatod sa iya. Asin na po yung entourage na po ang sunod kayan. Ano po? Si Clint, si Jamil, si Aubrey at saka si Ate Bella, Jacob at saka si Queenie, Judsman, si Casey, si Kaysel, si Kathleen at saka si Joshua, Jeremy and Karil, Jumel and Babylin, Ruben, Nelson, Martin and Lily, Annel and Jessica, Joel and Imelda. Tapos, sunod na po na si Tita Saning na. Ano po, pagkatapos po nila. Pwede na po dyan mag-ano. Sasamahan si Tito Ison. Ako, sasamahan niyo po sila Tito Ison. Pinaka-una po si Pastor po. Pastor po ang una. Sunod si Manay Bobby po. Sunod si Tito. Si Tito Ison, kasama po ang mga kanyang mga kapatid at mga officiating. Diba po? Yung mga visitors po, pwede na po pumasok dito sa loob. Maupo po kung gusto po maupo. Napasunod-sunod na po ba? Clint and Jamil, Aubrey and Bella, Jacob and Queenie, Johnsman, Kaysel, Casey, Kathleen and Joshua, Jeremy and Karil, Jumel and Babylin, Ruben, Wilson, Martin and Lily, Arnel and Jessica, Joel and Imelda. Then after that po ay si Tita San. Okay na po? When the sun
Inaanyayahan ko po ang gabos para po sa opening prayer. Kita po ay magtirindo. Let's pray. Makapangyarihan asin banal po niyamong Diyos na nasa langit ka. Dakula po Ama ang samuyang pasasalamat sa oras po ni asin sa andaw na minabot sa samuyang buhay. Tangani sa giraray sa samuyang girumdumon ang sa imong kadakulaan asin sa imong ginibo na pinakamagayon asin makapangyarihan sa samuyang. Pinahiling mo ang sa imong dakulang kapangyarihan sa pamamagitan ng sa imong banal na pagkamuot sa lambang sarap po sa samuyang. Salamat po sa oras po ini na duminatong asin samuyang nakamtan sa giraray na kami ay sa imong diniripon-tipon, kananing samuyang rumdumon ang dakulang kapangyarihan na ginibo mo sa balang sarap po sa samuyang. O yaliwat kami minadulog sa imong banal na tubangan, mahal na Diyos. Asin nakikimahirap na liwat ng balang sarap po sa samuyang ay padagos na tabangan, linigon kami sa muyang mga pagkukulang, mga pagkakasala tumang dyan sa inyo. Asin padagos na magbanal, na gamiton kami bilang sa imong mga aki, na magibon ng karahayan, asin padagos na mahilig ang katanusan na pinahiling mo sa balang sarap sa muya. Uya sa giraray ang magbanal, padagos niya mong idinudulot dyan sa imo, na sa mga oras mong ini, sa muyang lilibuhon, liwat, ang magayon na pamamaraan asin magayon na nakasaysayan sa muyang mga buhay na ipinahiling na sa muyang pumagura na sa ilang pag-irimanan na ipinahiling ninda asin ipinahiling mo sa inda ang marahay asin ang pagkaminuutan na naabot ang kaaraw kaning golden anniversary kan sa indang kasal. Palain kay urangnan na samuyang itindulot na samuyang sa diri na maging maray na ehemplo ang sa imong ginibo siriman sa samuyang magurang na nagsiselebrate kang sa indang kumpleanyo ng kasal. Amang banal sa muyang pinapaklahiran na lugod ang sa imong dakulang kapangyarihan, ang danay na mag-irok sa balang sarap o sa muya. Asin ang padagos ng pagkaminurutan na ipinahiling mo sa balang sarap sa muya bilang sarong pamilya. Ang padagos na madara niya mo hanggang sa ika ay dumatong asin masantungan ng balang sarap sa muya na padagos na magigibo ang pagkaminurutan. Salamat po na pula Ama. Asin sa hapon po ini, sa muyang inaanyayahan sa imong banal na presensya na mag-irok sa balang sarap sa muya asin ang pagbabantay ng mga pili pa na langhel na iulugod sa grara ay mga ibanan niya mo asin panagos na maging matarayumpo, mauma ang gigibuhon niya mo okasyon sa oras po ninyo. Salamat po sa dayang-sawa na paghinanyog sa muyang mga pamaibig. Ang gabos mo din sa mga pinapasalamatan, alang-alang sa banal na pangarap sa muyang na ulangan asin paraligtas sa Jesus. Amen. Okay, please take your seat po muna. Okay, welcome po sa ating golden wedding anniversary na ginagawa po dito sa ating church, Tinawagan Adventist Church. Nawa ay lahat po tayo nagagalak na naandito upang bigyan ng parangal, ng kasiyahan, makisaya sa masayang programang ito na pag-iisang dibdib ulit, renewal of vows na mangyayari dito sa ating church. At ngayon po, inaanyayahan ko po ang lahat upang magsitayo para sa entrance ng ating bride.
the smoke behind the scowl, and the I walked down the aisle. I could help but smile and cry, 'cause he knows just what I needed. His life, all I know, yes he knows, and we follow his direction. Even though life is short, I share forever and salvation. Through his life and beyond, he will let us well be down. 'Cause he knows that I am yours and you are mine. He knows you are my power, and I'm feeling weak and sick. He knows you are my heart, and just within those rings, he knows since heaven knows that we can feel that man isn't ever there to help us leave the plan. Oh, we know, yes, he knows that we follow his direction. Even though life is short, I share forever and salvation. Through his life and beyond, he will let us well be down. 'Cause he knows that I am yours and you are mine. Yaw po kitaligdi para sa tuyang i-witness ang sarap sa pinakang maugmang okasyon. May iba kundi ang golden wedding. Not just anniversary but a golden wedding renewal iba. Pwede na po si Tukaw ang mga nasa lingkod. Talagang kining sa tuyang i-renew dapat nakatindog ko. Okay. Golden wedding. Wow. Sa kuyang pagdamog-damog, ngunyan pa lang nangyari sa lugar kang Pangasinan o tinawagan ng Iguanay Golden Wedding. Tama po? Tama. Tama po. Sa bilog kayang Carchitorena? Ha? Iguan naman. Okay. Pag sinabing Golden Wedding, anniversary, kadalasan may hilinta ang mag-agong haros day na makalakaw. Di ba? Kadakol ng mga arthritis. Di ba? May nadaw ko ng kasuhapon, ang sarong komento ka mag-agong, sana kami man ay makaabot pa kaya. Ang kahaputan din, ano ang sa indong sikretong mag-agong? Aaraman tayo na dyan, lalo na pag-agong sa tutuyang reception. Okay. So, sa ngunyan, may saning ikaw ang pinakamagayon na babae sa bilog ng Carchitorena. Parapakan mo ka. Asin si Pai Nelson, ikaw ang pinakagwapo. Okay. Nagpaparahibi si Pai Nelson. Tears of joy. Wow. Tears of joy. Asin ako man, ay grabe man ang sakuyang kaugmahan. Dawa ako yaon duman sa Masbate, nagpulit lang ako para sa indo. Okay? Si Maisa ni ay tayo na ini-expect. Sabi niya, di na nga ako ma-invitar kay Pasto. Pero kang nagdidiyo ka nakakaging mga bulan, pigbanggit niya na sa kuya. Tapos pigkaurulay ka na sa mga concern ng mga tao para magpadano sa niya. Kaya kasuhapon pagkabot ko, nagtatago ako ako kumangpubisto. Kaya nag-urulay naman sa iyang mga po, mga aki, talagang maigdi ako. Kaya, ano ang sikreto ka nakarabot ng 50 anyos? Aadalan na sa ngunyan. Bibihira ang mga tao na nakakaabot kayo. Sabi nga ni, gabos na tao, nangangarap, ano? Gabos na mga mag-agong, nangangarap na makaabot sa araw kayo ni Bidad, asin pagkakataon alagad, kada kuling ano, nag-fail. Kada kuling nabibigo ang hapot, no?
Okay? Taano? Takadakuling nabibigo. Sabi dito mga tugang, ano ang pinakang rason? Kaya ngayon hapon mga tugang, ang satuyang mensahe, bako lang sa magkagunan niyo, kundi para sa gabos. Taas ang kamot ka mga daraga. Bako na ka mga daraga. Taas ang kamot ka mga daraga. Kamu aagumon. Mga soltero, kamu ang maagom. Okay, tanda nito ha. Mga daraga, kamu ang agumon, asin mga soltero, kamu ang maagom. So bago interview ko, nag-stress pa Nelson kan sa iyang istorya, paano siya nag-ilusyon kay Maisanin. Magayon na istorya, no? At saka pa istorya rin sa reception para madarong mo nila. Okay. So, ano ang rason? Taano ka na muling mga mag-aragong o mag-partner? Ano nakakaabot ng haloy? 50 anyos? Wow! Bibihira yan. No? Bibihira yan nangyari. Sabi nga ni Maisaning Kasuba ko, nag-istorya sa so sa iyang, amiga mo ito? Istorya? So, amiga na ni Maisaning, pikilusyonan ning soltero, sinda sana, so nagka gustuhan. Dahil pinaarang sa magurang, inakian lang sa kang lalaki na binayaan na kang lalaki. Taano daw po ito nangyari mga bagay na yun, mga tugang? Okay? Sabi kang iba, ang daraga, in love na daw ako ay. Sabi mga soltero, in love naman ko. Sarang soltero, pigabot ko, Noy, tira na ang naging first love mo. Sabi niya, 4 na po, Pastor. Delikado yan. Dawa sa siya magdumaan, napi-first love. No? Delikado yan, mga dalaga. No? Makumbot sabihon, guwapo, asin magkayo na in love na kamo. Hararong na maray ang kahulugan kang inaapod na in love. Asin kadapol na mga soltero asin dalaga ang day nasabutan ang pagkainlang. Pwede po ko magtukaw muna. Nalingawan ko na 50 na palang kamo. 50 years anniversary. Una ko, mga soltero dalaga ko. Okay. Now, ngunyan, ang sabi na-inlove ako. Paano mo ita na-inlove ka? Magayon kaya siya. Hapot. Paano kung bako ng magayon? Nasundan po nito ako. Gwapuhon po kaya paano kung bako ng gwapo? Kaya kadakol ni mga magpa-partner na dahil nagtatagumpay sa indang pag inaguma. Tanong daw po kaya mga tugang, sa indang linao, ang inaapod na stage kang marriage na dahil po ini nasasabutan. Kadakol sa kunyan, na ikinakasal, nagpapakasal, nag-aagong, na dahil nasabutan ang pag-agong. Pahit, maagong na ngayon ako. Taano, gusto ko lang mag-agong. Aram nito, mga soltero, magdangong. Kung kamu maagong ang hapon, may kakayahan na hapon. Di po? Dahil ang ganda ninyo, ipag-asa na kamumaagong na ang mga gastos sa inyong magurang. Ako may prinsipyo sa buhay, kan ako nag-agong. Sabi ko, nagibo ko nga ng mag-eskwela na dahil ko naghagad-tabang sa magurang ko, inamot ako ng pirang taon sa pag-eskwela so pag-agong mo pa para sa daw. Nakuha din daw, dakulang tabang sa magurang na dahil niya ito pag-obligahot ang magurang na kita makaagong. Bako? Hilingan nito. Nag-agong dahil sa plano. Nag-akit na. Mayong plano. Naduhan na. Mayong plano. Natuluhan. Mayong manggaray ng plano. Nakalinong garo kaya sa sitwasyon? Nakalima ng aki. Tabi-tabi puha. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, magbago. Ang pinagmuralayan na
maugmang pamilya. Kaya kadapol mo niyan mga tugang ng pamilya na nawawasak, it is because dahil nasaputan ang laban sa pag-abo. Naugma akong maray sa story ni Pai Wilson. Sabi niya, nangilusyon siya kay May Saning, kay papigsa ko, namanhi ka na. Oh, ito ang maray. Oh. Nabisto niya si May Saning, kang nabisto niya, nag-ulay-ulay sila, sabi niya, mag-ulit ka ngayon ako, ano po ka? Sabi ko ka, mamani ka? Mapresentar ako. Nag-uli si May Saning, kung sabihin, gusto. Di ba? Katong panahon, iba ang pag-irelusyonan. Bako? Oh, katong panahon, makaputan mo lang ang kamot, kang daraga, karasala na. Ngunyan, hello? Ano ka niyan? Hindi ko na idagos. Ang punto ko lang din na ibang panahon. Pero aram po nito, magayon dan mugon sa sarong magurang na ang sarong sultero na gusto mag-ago nagpapaaral sa magurang. Tama? Maugmahon niya. Kaya sa kuya nakibong ko kay dalaga daw ang panganay ko. Ang ulay ni Maray, kung si Isay man ang magustuhan niya, dapat kami mag-agong ang mangarap. Maray. Sinasabi sa kung siya ang crush niya, sinasabi niya, maugmahon Maray. Na, ang apo, ano ang kahulugan kang pagpapamilya? Karanta na ang marriage araguman. How about the family? Ano ang kahulugan kang pamilya? Ang sabi ni Chris sa kuyang na surat, family composed of parents and children. Tama po? Dahil niya ito pwedeng apodo ng pamilya ang nasa harong kung ang yaon dyan mag-agum sana. Baka po? Tama po ako? Ang apod kayan bakong pamilya mag-agum sana. Paano? Mayo maning aki. Tandaan nito ha, pag sinabing pamilya, may aki ang mag-agum. Sunod na po, ano ang kahulugan at untukan sa English home? What is the difference between a family and a home? Sisay daw nakadagong na tataram ka mga akina. Gusto ko na ngayon mag-uli sa muyang untukan. Kadalas sa madagog na gusto ko na mag-uli sa balay, sa harong, pero bihira nito madagog ang tataram na untukan o kaya ko. Taano? Ang kaiban ko po lang ganyan, ang house, building lang siya. Di ba? Ordinary building. Halimbawa, so balay, mayang tao, ang abot kayan, balay. House lang siya. Pero pag sinabing home, yaon ang mag-agong, yaon ang mga yaon ang pamilya. Pero dahil makapasar na bila. Alin tara ha? Ang balay, building lang siya. Mayong pamilya. Pero pag sinabing untukan o kaya home, yaon ang mag-agong, yaon ang mga aki, asin yaon ang Diyos. Nakuha nito? Maugmahon yan. Ang inaapod mga tugang na untang pangtukan o kaya sa Tagalog tahanan, dapat ka na ililing na ikuwanin Diyos. Nang sabi kaya, unseen guest. Sabi ko pa, dahil na hiling na bisita. Ako nito, magayon din. Now, ang sabi sa Salmo 127:1, maliban na ang Panginoon ang magtayo ng tahanan, ang gawa ng tao ay walang lubos. Sabi ko pa, maliban na ang Diyos ang nagmukna ng tahanan. Kung magmukna ka mo ng pamilya, kinakaibuan na kaibahan nito ang kakurang na. Kapag nagplano ka mong mag-agom dahil nakaibahan ang kakurang na, sa diring ka
nagustuhan nindo, mayong basbas ng magurang, mayong basbas ng mga gurang, basta lang nagustuhan mo, ang sabi ng Biblia, karoon ka man sa nagtugdog ng haro na mayo ning Pundasyon. Nakuha nito, magayon ng pag-aaralitan niya. Na, ang sabi ng mga tugar, ano ang mga common reason? Mga rason ang mag-agong asin ang pamilya dahil nagiging matagumpay. Number one rason, unofficial. Ano po sabihin ng unofficial? Ang po sabihin ng mga tugang, dahil nakapasar sa standarte ng kagurangan. Aram daw nito nakadapol mo niya na ikinakasal, urual daw, alaga ang sabi sa balita sa Amerika, 70% pang kinakasal na pupurulagan na sa ngayon daw, nagprulay-ulay kami sa Los Casubago, aprobado na sa Kongreso ang ang Same. divorce sa Pilipinas. Kasi ang gustong mag-apply. May mga tao din mga ikinakasal, gusto na mag-purulagan. Nadaw dito sa kantang Sanlinggong Pag-ibig. Anong sabi doon? Lunes, nung sila ay magkakilala. Martes, Ang muling magkita. nung muling nagkita. Merkules, Nagtapat ng pag-ibig. nagtapat ng pag-ibig. Huwebes, Inibig din kita. inibig din. Nag-ibigan silang dalawa. Biyernes, Puno ng pagmamahalan. ng pagmamahalan. Sabado, nagkatampuhan. Nagkatampuhan. Linggo, hiwalayan. Sanlinggong pag-ibig. Paminsan, sanlinggong pag-ibig, hindi pa kilala ang bawat isa. Nakuha niyo po, ito ang tinatawagan ng pag-ibig na unofficial. Walang basbas ng Diyos. Pangalawa, si Pagod daw kung tama. Hindi po merong rason, tanong tadakal ng pupurulagan. Pangalawa, tanong ito po meron na yung pundasyon, di ba? Kung sabihin, ikaw ako ma-istorya mo na ako sa inyo. Ikaw akong pamangkin, kagayon ang pamangkin ko, karong artista, una mo si Gretchen Barreto. Halangkaw ang height niya. Tapos talagang long-legged siya. May pagkabuhis lang siya, pero magayon siya, as in, tangos ng ilong. May nabisto siyang siman, madly in love ang siman. Uso niya sa mga kabataan, nagkahilingan, dahil pagkabistuhan, may nangyari. Unofficial, dawa sa mga magurang, pamangkin ko nagbados. Grabe kaugmahan kang lalaki. Inlabon sa maray, nagduman sa arong babae para magpresenta pakakasalan. Ito ang problema, habog ng babae. Tanong, daw ganito ako, ang sabi ng babae, kung magpakasal na ako dyan, matatalian na ako. Mayo na ako ning freedom o kalayaan. Kadapon mo niya ng mga kabataan lalaki, babae, aron kaya habog magpakasal, mawawa ka sila ng freedom. Aram daw mga kabataan, na ang pag-aagong bakungbo sa biyo ng gusto nito, maagong mo. Iyan po ang pag-aagaw ng inabot ng sagrado na estado ng buhay nito. Dahil ka pwede maglaog dyan na dahil hindi nasasakutan, nagigibuhon nito ang mga bagay na mayong basbas nito. Ako nito, pangduwang rason, tadain nagtatago ko yung mga gong, correct me if I'm wrong, kwarta. Tama? Sisi ito magagumit din dahil nag-iiwan, dahil nagtatampuhan sa kwarta. Sigurado ka mo? No? Di nga. No? Sabi nga gabos na magagawin ibang problema. Tama? Brother Bobby, ako nga pastor na ako. Paminsan, nag-uulay kami magagawin ko. Sabi ko, ano nangyari sa kwarta? Sabi ko, Papa, ang dami-dami pinagagastusan. Tayo mga lalaki, paminsan, yung kwenta natin, minsan, ibang computation ng mga babae, di ba? Dapat igagalang din natin. Gusto ko lang malaman sa kapunta. Sabi ko, honey, nung tayo kunti pa lang ng sinasahod, may problema na tayo sa pera. Nung sumasahod na tayo, bakit may problema pa rin tayo? Nakita niyo? Dawa sa iyo, may problema sa kwarta. Pangtulo, role and responsibility.
responsibilidad kang mag-agong asin sa isang ginagawa ng asawa. Tano, may problema sila. Tano daw po mga tugang? Pagkakaroon, sabi dito, may kasabihan. Doon sa muya sa Sorsogon, yung tricycle, yung likod, yung may nakasurat. Sabi doon, pagkaraon, tiripon, pag mahugas, waragas. Ano po sabihin ito? May mga pamilya umagago na gusto lang blessing. Pero kapag responsibilidad, ayaw na. Di ba? Tingnan nyo. Pagka kayo tumataya sa wedding at nanalo, biglang dumarami ang inyong mga kamag-anak. Di ba? Maraming mga kaibigan. Sinuwerte ka, marami kang kaibigan. Maraming humingi ng balato. Pero bakit pag walang-wala ka, halos wala ka na kaibigan? Reality po yan, di ba? Isang problema at ang panghuli na major rason bakit nagkakaroon ng failure ang mga asawa, ang tabi doon, broken relationship. Lack of humbleness. Kung habok mo sa ko, habok kuman sa iyo. Di ba? Tama po? Habok mo sa ko, mas lalong habok kuman sa iyo. Para lang kawan, mayo na ning kapakumbabaan. Kaya ang pamilya ang magagong na mayo ning kapakumbabaan, di naghahaloy ang pag-ibig. Rason, may sanin. Ano ang rason tanong ka naghaloy ang sendro ng pag-ibig? Ang sabi ni Maisanin, habok ko ang butak ngayon, kaya kung ano pang susurot na yan, simple lang ako ng tao. Sabi ko, iyan ang gusto ka mga aki mo, gusto kang pong mo. Nakaling daw, it's a surprise, di ba? Kung igwani mo, umahon mo niya, bako lang kamong duwa, kundi ang mga aki mo. Tama po? Hindi ko madagog ang simbok ko. Ako nga rin ako umahon, na-adapted saan lang ako kung mag-agong na yun. Kaso lang, dahil nila pinag-uso ang pinili ko. Tako na ko mga tugan, nagpapastaw bigli. That was 19 years ago. Sa hindi ako nagtuturo, nakikakan din. Sabi ko sila, masakit magturo, lumayo pang kakan. Kaya padangot ko na maray ang gagawin na ini. Kaya nakaligdi ako nakaabing mga bulan daw at ako inimbitahan. Nakaabot ako. Pag inimbitan ako, lalong nagkabot ako. Okay? Kaya sinaysaning magayunon ang sa iyang isi sa mga. Kaso lang, medyo nahandal ako, Ruben. Problema ta kayo na kung masundan ka pa. Hindi ka magsuba-suba. Kasi Sarah, 90 anyos na nga ipa. Di ba? Malay mo, makabuuan mo kiniling babae. Kapag kayo rin, ano kapag nito? Tita. Okay, huwag mo ako nagkasalan sa kanya. Ang sabi nila mga tugang, magdarog ko mga tugang. 4 na rason, tano talay nagtagumpay ang magtagong. 4 pa na rason para solusyonan ta. Number 1 na solusyon. 4 keys to family success. Number 1, taas ang kamot kang mga ina. Ina, didikit ang ina ide. Taas ang kamot kang gusto ng maging ina. Daw ko ha, whether you like it or not, maabot ka mo sa pagiging ina. Magdangog ha. Magdangog. Number 1, wife's duty. Ano ang duty ni mga ina? Kadakon mo niya ng mga babae nag-aago, pero kabo kan sa ilang responsibilidad bilang ina. Tama? Kaya kamo mga daraga, magdangog tabi, bago ka mo mag-ago, dapat sa indong aramon ang sa indong responsibilidad bilang ina. Number 1, sabi ni Dave, wife's duty, magpasakop sa indong mga ago. Number 1 yan. Dawa pa sabihin mo ang sa itong agong na pinili, daing grado, daing tinapos, ika nakatapos ni Kuleyo, pinili mo yan, magpasakot-pasakot. Dahil hanggang ka mo mag-desisyon na dairang ka agong siya kung di naman ka-adal, number 1 na rason, dahil kong magtatagay. Tama? Makinig kayo. Wife's duty, number 1, magrespeto sa agong. Bilibon ako
kang mga babayeng may adal, so agong dayang adal, pero halangkawon ang respeto sa ilang agong. Igo akong amiga, supervisor sa DepEd. DepEd ha, may doctoral degree. Ang agong niya, di ako matubod, elementary lang ang tinapos. Na-stroke pa, pero sabihin ko sa iyo, dayan malao sa eskwelahan, dayan niya inasikaso ang sayang agong. Hasta mo niyan, so agong niya buhay. Padangan yan tayo. Amen? Pangdua, submission. No? Yung respeto, tapos ipasak niyo doon sa iyong saliri, sa inyong agong. Ito ay sinabi mismo ng kagurangan. Bako sinabi ni Pastor, ang Diyos ang nagsabi kaya na ang mga babae magpasakop-sakop. Pangtulo, as mother, dahil nito paglingawan na silang responsibilidad sa itong mga aki. Kadakol kang mahihiling na mga ina, so mga aki, muksingo na. Susipon, nagpuwi niya na. Apol kayo na yung nagtarga, susipon yung nabibigay niyo. Di ba? Ano po kayo ang bibigyan ng miruwa? Tapos sinayang duman sa sugal. Magkahirap bako. And then pangtulo, as wife, dapat aramin doon kung paano mag-asikaso kan sa itong mundo. Kung ang sa itong agong naglalakaw, ang medyas puti, hindi sa blue. Sa mabaligyan. So agong nindo, yaon duman sa formal na okasyon, so sa iyang pantalon may bisik-hindi, di lamang matahid. Kaysa mabaligyan. Kisay, ki agong na babae. Kaya mga dalaga, dapat ataw po magsursik. Iyon. Pero mo niya, bago na baga mo niya, kung arin ang pantalon na gisik, iyon ang sikat. Iyon ba gano? Hiligin nito sa mall. So mga bisik na mga pantalon mahalo ng presyo. Katong panahon kita, di na nag-isip, nagsusursiyan tayo, di ba? Kaya, ingat kita sa pagiging puso niya, bisan na nakikiuso kita. Okay, yan ang apat na rason. Taano ang babae dapat magtagumpay. Pang-duwa, ang sabi din, ano naman ang responsibilidad kang lalaki? Magdamag-tabi ka mo. Ang sabi sa Efeso 5:28 ang sabi ni Dave, husband duty, love your wives. Number 1 pa lang dapat hibong ka mga lalaki, uro aldaw ka mo ma-inlove sa inyong agong na babae. Hello? Hi? Taas daw ang gamot ka mga laking in love. Ngunyan sa inyong mga agong. Mga agong na ba? Mga agong na babae, hindi nga daw sukamot ka sa inyong mga agong kung nagtaas. Kung dahil nagtaas, sige na dito at siya nabanggit. Ayaw? Delikado. Nakurot ka. Niyago. Pag kayo nagtasing ka mo, at yan sige lang ito, mga babae. Magdangog ka mo ha. Sisay sa ito sa mga babae, nagong ang silosa. Sunod to. Sunod to. Paano talaga para selos ka? Paano nagsiselos ka sa imong ako? Ayon sa akong kayo. Ayon sa akong kayo. Kasi ako damo ka, nagsiselos siya, tatakot siyang mawara ka sa iya. Ako mo? Magdangog ka mo. Mga babae ko paliwanag ko sa ito ha. Ano sa inyong kahambang sarong pastor, sarong public health educator, sarong ding marriage counselor. Sila sa indo, sa mga babae, ang aram nindo ang lalaki, masakit pagtiwalaan. Pagkabot sa babae. Parang nakanatan sa mga babae, Pastor. Ha? Sige. Confidensya. Ipapaliwanag ko sa indo. Dawa na yung sabihin sa kuya, ipapaliwanag ko sa indo, taka mo kinakabahan pag naghahali ang sa indo akong lalaki. Mga lalaki, magdangog ka. Magdangog ka, mapunta tak kinakabahan. Pero may ang mga babae pag naghahalik kita. Kana ko maagong pala sa agong ko. Saan hindi ko na kaibahan sa agong ko. Next time mabalikan. Pag may ikakasal giraray, si Sa'yo masunod. Si Sarah. Sarah, imbitahin ako ha. Sabi ng agong ko,
Katudaw na yan. May na-ilusyon man ako na ibabagoy ka. Di akong pakiaram, kung daw si sila babae kay bahan. Di ko daw aram na ka, may ilusyon ta ka. Di ta ka lang mahiling kinakabahan ako. Pagkakuha kong lalaki. Sabi ko, grabe man yan. Tano man, nahiling niya kaya, ako talaga makiamiga. Daw, paghuna niya, pablin akong gayo. Aram niyo doon mga tugang tama-tama babae ako kaya. Tama-tamang lalaki ako kaya. Paliwanag ko sa inyo. In nature, kung sabihin, ugali na talaga kang mga lalaki na maging polygamous. Hello? Ngisi siya. Tubod ka. Ako dito mga lalaki polygamous. Nasabutan ko ang polygamous. Tubod ka, Brad, sabi ko. Dahil naman ako. Ako lalaki ako. Ano po sabi yung ang polygamous? Pag sinabi ang polygamous, kadaklan sa mga lalaki ko niyan, dahil kontento sa sarang partner. Hello? Nature yan ng lalaki. Bako man general. No? Bako man intiro. Daw ganito mga babae yan. Sample. Pag mag-ibahan ko mong mag-agaw, napansin nyo pag may nag-agi ng sexy. Di ba? Naka-miniskirt, nakahanging, pagkatapos naka-sleeveless. Mga lalaki, ano pigigibot tayo? Pag nahiling na kang mga babae, bawa nag-drive kang motor o four-wheel, sa lalakaw ka mo. Sa inutan pa, marikaso ng paghiling kang mga babae. Tama? Bago ito pa mahiling sa mga sexing babae, nahiling na nindayan. Kita nakahiling dito sa babae, pero ang agum na nakahiling na kisay sa mga lalaki. Nahiling nito? Kung makiling kita sa mga babaeng sexy, okay lang yan. Okay lang yan kung dahil ka sinasadya na mahiling ka. Ang problema kaya, magayon ito ha. Ito ang sarap. Ang inabot ng pangduwa hiling. So, accident din pagkahiling mo, okay lang ito. Pero pag duwa, inuturo mo pa, mahiling mo, so ako mo, iba ng paghiling ka sa iyo. Sigurado sa sabi dito. Nakapunit daw, in nature ang lalaki, tanda nito, ang number one na masyadong attractive sa lalaki, mayong iba kundi ang pangluwas na kagayunan ng babae. Aram nila punta, no? Paiso? Aram punta, no? Si Adan tsaka si Eva, ang pinakamagayon sa paghiling ni Adan, mayong iba kundi si Eva. Sa psychology, mayong ibang pinakamagayon sa paghiling ng lalaki, hawak ng babae. Nasabutan na nito, mga babae, magdanaw, para ang mga agum nindo, mga partner na maghiling sa ibang babae, dapat i-maintainer ang kagayunan ng babae. Hello? Hi? Laban? Bawi? Laban daw sila. Kung daw, mga lalaki, pero tandaan niyo, para maging magayon sa inyong pagiling ang babae, dahil nang gayo mo magkumbak. Ako bilang pastor na sabutan ko ito. Sa ko yung mga subject sa psychology, sa public health, pinag-adalan ko ito about sa family counseling. Alam mo pamilya ko, kakurangan. Gibuan mo man tabi na mayroong ibang magayon mo babae sa paghiling ko, kundi ang sakuyang kabunod. Ipapamili ko talaga yan. Tanong, whether you like it or not, kadang mas magayon sa akong nindo. Kaya sa public, sinasabi ko yan, ang babaeng pinakamagayon sa kuyang pakiling, ang sakuyang. Publicly, dapat sabihin nindo yan. Tanong, kapag sinabi nindo na, maluyan na siya ko. Dakulang ng problema niya. Kaya dapat magtao kita ng inapod na apresyasyon sa tuyang agong siriman ang mga babae. Nakuha dito? Pagayon niya. Sunod, ang sabi din kaya sa lalaki, number one responsibility kang lalaki, mamutan niyo doon sa iyong agong babae. Nakuha dito? Pangduwa. Understand.
Sa buto nindo ang kaluyahan ng babae. Yan yung narasan. Bulan-bulan, lalo na pagbilog ng bulan, iba ugali ng babae. Nag-iisisinda. Tama? Tama? Narisan nito dahil? Nagbabago yan. Ano? May connection yan sa indang inapod na menstruation. Nagbabago. Kaya siya go, paras kaming tapos ni public health, sabi sa kunya go, Papa, unawain mo ako ha. Iba ngayon ang pakiramdam ko, malapit na akong datnan. Ako nito, ibig sabihin, kaya mga daraga, mga sultero, dapat kunyan pa lang sa buto na nito. Kung mayroon ka mong pakasakot, dahil ikaw mo magkako. Ano? Mag-iiwal lang. Kaya so, usapin na mag-asawa, pinag-uusapan din siya. Hindi porkit gusto ni lalaki, si babae hindi pwede, pagkakaproblema kayo. Kaya sabi dito sa Biblia, mga asawang lalaki, unawain ang mga babae. Una, love your wife. Pangalawa, understand. And then, pangtulo, provide the family needs, primary needs. Trabaho ng lalaki, maghanap ng pagkakaning pamilya, istaran, o kaya, ano din sa inyong tirahan? Harong? Ano ba? Food, shelter, clothing. At ano yun? Tulog. Nakaipuan ng pamilya, pagkakan, istaran, asin pagbado. Bakit lang kaya palayan sapat. Bakungkod sabihin, napakakan mo, bakungkod sabihin, natawa mo ng sirungan o kay istaran, bakungkod sabihin, napadagubingan mo, tama na. Responsibilidad pa rin natin mga magulang ang magpaaral sa mga. Nakuha niyo po? Kaya mga mag-asawa, mga binata at dalaga, responsibilidad natin na bigyan ng edukasyon ang mga bata. Pag hindi nyo kaya, huwag kayong mag-anak ng napakarami. Bakit? Kasalanan din pala natin. Kaya tingnan nyo sa ngayon, kamakailan. 20 years ago, 30 years ago, anong kalagayan? Ngayon, may mga professional sila na. Di ba? Nakakatuwa, di ba? Kaya, mga magulang, huwag ninyong sanayin ng sarili nyo na hanggang dyan na lang kayo. Magpaaral, magpaaral. Huwag aanak ng marami din nyo kaya tususan ng mga anak. Kaya mga anak din, tulungan nyo mga magulang kung ano kayo makapag-aral. Sabi nga, kapag gusto, ay paraan kapag kaayaw, maraming dahilan. Panghuli, children's duty. Anong duty ng mga aki, pagdangog, mga kabataan? Sabi dito, total obedience. Magsunod sa mga magulang. Pangdua, igalang ang mga magulang. Dahil lang magsunod, kundi igalang ang mga magulang. Aramdaw nito kung taano takadakol ng mga kabataan mo niyan. Nadidisgrasya, nagagadan. Aramdaw nito, kadaklan sa mga nadidisgrasyang mga nagagadan ng amay, kadaklan sa edad, mayong respeto. Ang sabi ka Biblia, kung gusto nindong maglawig ang buhay nindo sa daga, igalang asin respeto ang mga magulang. Kaya natutubod ako si Maysanin sa Bay Luzon. Ini magbuusin sa mga magulang. Tama po? Panghuli, ang sabi dito, mga kabataan, be an example. Maging ehemplo sa inyong kamumakabo bilang kabataan na sa inyong darahon ang ugali nindo sa inyong untukan. At ang sabi dito pag-abot sa inaapong ng pagdisiplina, may sinabi ang Biblia sa pagdisiplina. Ang ama pa lang talaga ang may final say pag-abot sa pagdisiplina. Tandaan niyo ha, ang mga ina, kamong may kaibahan kan sa inyong mga laki, trabaho nitong i-motivar, asin i-train ang mga laki. Ang mga ama, yaong sa luwas na trabaho. Alagad sa pagdidisiplina, ang may number one say dyan, ang ama, magdangog mga ama. Sisenda sa mga ama, ang nakapakulog sa mga aki. Paano ko mo nagdisiplina sa mga aki? Ha? Pinglapnitan. Anong gamit yung panglapnit? Ha? Tiyak? Tiyak? Ano pa? Balat? O kaya yung sanganing bayawas?
Paano ko mo nagpapakol? Anggot dahil. Anggot. Ang sabi ni Biblia, dahil ka mo magpakol sa akin na anggot ka. At dali ito ha, ngunyalin nyo mo? Ngunyalin nyo? Okay, pag-uhunan nyo. Marisan nyo ang mga aki sa mga dawa anong pakol mo dahil nagbaba ko. Millennial kids, ibasa niya. Nakuha nyo? Grabing ka ang butang kuman. Kato. Igwa kong aki na special. Yung bunso ko special. Autistic siya. Ego pa arang autistic siya. Makusugan ng aki ko. Nagwawala siya, nagtatantro. Biglang nasipa ko ligdig. Pagsipa sa ko ligdig, di pag maputol so halunan ko. Naangot ako at pagalo na kong gayo. Napakol ko sa aking to the point na sa kuyang kamot pagpakol ko sa iya. Ako na ang nakunggal. Ano yung mga tuga? Grabing hibit ko kang nahimas-masan. Kaya mga magurang dahil nandang ka mo magpakulog sa akin, magdisiplina sa mga aking nakamong anggo. Dahil nandang sa akong lalaki, tapos babae. Saralit pa sila. Naanong akong gaya dahil ako sinunod. Alam niyo, kinuha ko sa supahan sa kaanggutan ko, nalingawang ko ng paha. Yung sinturon na kuha ko, yung sinturon kong bala ng dulo ay may bakal. Grabe galit ko, pagkaroon ko sa kanya, kumulog sa katawan ng bata, sa dulo, yung bakal, kumilalim sa balat, pagkaroon ko, labas ang dulo. Kaya sabi sa Biblia, mga kapatid, mga kaibigan, huwag na huwag kayong magdidisiplin ng mga kayo ay galit. Subalit ang gagawin daw po natin, deal with them in love. Kausapin ang mga bata na mayroong pagmamahal, nurture in the Lord. Ibig sabihin, i-train mo, kausapin ng maayos, na mayroong takot sa Diyos at panghuli, magkaroon tayo ng tinatawag na practical training. Ang sabi nga sa Efeso 6:4, bring them all in nurture and admonition of the Lord. Magdisiplina tayo ng kasama ang mga magulang. At naniniwala ko sinapayison sa may sanig, ganito ang ginawa nila sa kanilang mga anak. No wonder na mga anak nila ay may mga takot sa Diyos. Pati ang mga apo nila, makikita niyo naman, mga apo nila, hindi naman perfecto yung nagkakasala din. Pero makita niyo normal na kagandahan at magputing mga asal. In appeal, mga anak na may sanig, may pay Nelson, mga apo, makinig kayo. Itong na-witness natin sa ngayon, ito ay sa people pakapugay ng panalmingan. E po, ano sa Tagalog ng panalmingan? Huwaran. Isang magandang halimbawa na kung saan sa edad na 50 anyos, mula ng kasal sila ay nagkasama. Nag-iwal ng kamukay. Nagkatampuan ng mga. Nagsuratan ng mga. Ano lang? Mga duwa na ng taraman, Tapos na. Kaya ang sabi sa Biblia, paggalit, huwag paabutan ng bukas o kaya huwag palumugan ng araw. Isang araw, may tampuan kami ni Mrs. Nakahiga si Mrs. Nakaganon. Ako ngayon, ang galit, nakaganon ako. Gumaganon si Mrs. sa akin, ginaganon ko. Galit talaga ako. Alam niyo, makinig mga asawang babae. Hindi napansin niyo, pag nagtanto kayo, kami mga lalaki, maraming paraan. Para kayo ay tumatawa si Mrs. Ano? Maraming paraan ng mga lalaki para suyuin ang babae. Di ba? Hindi niyo napansin, pag nagtampo ang lalaki, ang hirap suyuin, di ba? Nature yan ng mga lalaki. Hindi ako makatulog. Alas 10 ng gabi, alas 11 ng gabi, hindi ako makatulog. Ano yung problema? Talagang ako ay pinupurisaw talaga ako. Hindi ako nakatiis. Si Mrs. nakakatulog na. Ginising ko. Sabi ko, kaya mong matulog na may problema tayo? Later on, na-realize ko, ako ang galit na galit, pero ako pala ang may kasalanan. Naku nyo, kaya ang sikreto sa loob ng tahanan, no? Alam niyo kung sino ang maingay? Ang totoo niya, siya may kasalanan. Paniwala kayo. Kaya pag galit kayo, huwag na lang kayo umimik. Kaya sa bahay may rules ako, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang magsusunod.
Kakaiba, no? O, pag ganun ang rules, may away? Wala na. Training ko yan sa mga bata. Kung sinong may kasalanan, o kung sinong walang kasalanan, siya ang unang gagawa ng paraan para magkabati. So pag hindi ka gumawa ng paraan, ibig sabihin, ikaw ang kasalanan. Ay, di, tapos na ang problema. Ganun kadali. Kaya ang buong mag-asawa ng isang pamilya, wala tayong ibang pinakang goal sa buhay, walang ibang kundi maging masaya, maging malusog, at maging banal ang pamilya. Ganyan, tatlo. Masaya ka na, malusog pa, walang sakit, at malapit ka sa Diyos. Saan ka pa niyan? Mapamanila ka pa kaya? Daw, dito na sinawagan, kortina, di ba? O, may kamuti ka lang dito, tapos dyan ka lang magburuban, ikot ka na. O, nakapa-eskwela ka man, di ba? Tandaan niyo. Bakit po? Ito daw pala ang tahanan. What is a home? Ang sabi sa Adventist home ni Mrs. White, sabi nito, it should be a little heaven upon earth. Daw ganito ang untukan dapat maging munting langit-langitan sa lupa. Na-witness ko ang mag-asawang ito. No? Ako ay ilang buwan pabalik-balik ako dito. Hindi po ako nagsasawang bumalik sa kanilang tahanan. Ang liit ng tahanan nila hanggang ngayon maliit pa rin. No? Kubo pa rin. Pero ang sarap matulog. Ang sarap ng tulog ko na naginip ako kanyang madaling araw. Ginising niya. Alam, anin mong bahay ng bato. Aircon, maganda. Pero hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Amen? Kasi dito sa lupang ito, hindi ito ang final na tahanan natin. Meron tayong tahanan sa langit, inanda ng Diyos, sa doon ay wala ng problema. Last day, ang sabi dito mga kapatid, the sixth time of heaven is a home where the Spirit of the Lord resides. If the will of God is fulfilled, husband and wife will respect each other and cultivate love and confidence. Ang mag-asawa, mayroong pagre-respeto, mayroong kapakumbabaan, at pagpapasakop sa bawat isa. Kita mo ngayon, ang mga mag-asawa may kanya-kanyang trabaho, mapera, pero wasak ang buka. Nakanyo? Kaya napakalaga, naunawain natin ito at mamuhay tayo ng kasama ang Panginoon. Bago ako tuluyang umupo, bigyan niyo po ko ng panikwento kayo. May mag-asawa, galing Visayas, pumunta ng Manila. Nakita na kayo sa Manila na mag-asawa na ang kanilang tahanan kariton lang. Nakita na kayo? Ang mag-asawa ito, sa kariton, doon sila nabuhay. Pag matutulog yung kariton, doon sila natutulog. Parang sardinas. Dumating ang panahon ng tatay na nalangin. Sabi niya, Lord, pwede mo pagpalain din kami. Maging maayos ang buhay namin. Sinagot ng Panginoon yung panalangin lang. Yung kanilang kariton, naging ban. Na dati nagtitinda sila ng gulay, anong lugar na doon sa may malapit sa monumento? Anong lugar niya? Puro gulay yan doon, galing Bagyo. Anong lugar? Ha? Balintawak. Balintawak. Dati doon sa Balintawak, nag-upo na sila ng gulay, nagtinda sa labas. Dumating ang panahon na sila nagsusupply ng gulay sa Balintawak galing Bagyo. Wow! Nanalangin ulit ang mag-asawa, sabi, palawakin pa, gumanda ang buhay nila. In short, maging may kaya sila. Yung tahanan nila, wala na sa kariton, may bahay na, maraming sakyan, pati yung mga anak nila nakapag-aral na. Ang problema, yung mga anak nila, may kanya-kanyang buhay na. Tigit isang kotse, napapariwara na, wala na silang worship, hindi na magkasama, magsimba, at mga anak nila napansin niya, may mga bisyo na, may mga gano'n na. Nakuha ninyo? Napalayo. Ang tatay, dahil ang tatay malapit sa Diyos, alam niyo ang tatay na nalangin ng tatay. Panginoon, kung ang yaman na ito ang maging daan para kami mapahamak, mapariwara ang mga bata, Panginoon, okay lang sa akin na ibalik mo kami sa dating buhay. Sa tingin niyo, sinagot ako yun? Hindi. Sinagot hindi. Hello? Kung kayo, papanangin kayo ng gano'n, sinagot ng Diyos, laging mahirap ulit sila. Alam mo sabi ng tatay? Thank you. Anong lesson dito? Ang Diyos ang may akda ng buhay, ang Diyos ang may akda ng marriage o pag-asawa, ang Diyos ang nakalang pinakamabuti sa atin. Ang Diyos ay nakikinig sa mga panalangin, pero kung ang panalangin ito ay mapapasama kayo, ito babawiin ng Diyos.
Pero kung ginamit mo sa tama ang pagpapala ng Diyos, ito ay patuloy na magiging matanggol para sa atin. Kaya sabi dito, maliban ng Diyos ang magtayo ng tahanan, tunay na mga tao nagsilola ay walang kabuluhan. Kaya sikapin natin ng pagsasama natin, ang mag-asawa ay maging matagumpay na may takot sa Diyos kasama siya. Kaya Paison, may sanin. Congratulations! Nakaabot kayo ng 50 years, tunay na kayo ang champion sa lagat. Pakpakan ako. Bagamat nung unang kasal nila ay hindi natin narinig ang kanilang pag-exchange ng kanilang mga pangako o ng mga vows nila sa isa't isa, ngayon po ay maririnig ulit natin kung na-fulfill ba nila yung vows nila, dadagdagan nila o may babaguhin sila sa kanilang mga vows para mapanatili ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Ngayon po inaanyayahan ko po ang mag-asawa na para po sa kanilang pagpapalitan ng pangako sa isa't isa. Sige lang, Paison. Paison, utro nung kung paano mo sa 50 years ko lang katungpan. Gusto nga natin mo sa Kung ang ipinangako ko sa imo, ngunya na hiling mong pinatutuan ko. Lalo pang ang pangako ko sa akin sa huling hinamos, mahal ka. May sanin. Parehas ng tarik pastoral, parehas ang samuhin kasi. Dahil sa malabog, umayo man ang pagsisimutan, ano man ang halaga. Kaya para sa Indo ng Ruyege, ang masasabi ko lamang, kami natapos sa araw kayong buhay. Kasi kami nagtitiyos. Kasi po buang samuyang untugan. Ang samuyang pag-speak sa samuyang luha. Dahil na wala. Siring na, bago man kami, sabi nga, may nagsakot sa pasul na. Ano nangyari si Kristo Nilo na nakaabot ka mo sa ano daw na, ay sa taon na yan, aabot ka mo sa 50 taon. Sabi ko, pero ang sikreto ko, siguro, pagpapala ng Diyos. Dahil ko man, minsan dahil man ako naghalag sa Diyos na abutan niya, ano kayo ng golden wedding. Pero kang, mamatiyan ko, as in, maalaman ko kung ano ang kahalagahan ng pagiging mag-agong. Dumang ko hinanap sa Kagurangnan na sana Kagurangnan. Dahil pa man kami nag-aabot sa anong kanito, 47 years. Nasa 47 kasi na kaming taon. Anniversary yun, inisip ko, ang sabi ko Kagurangnan sana abutin niya ikasimpindang taon na magsilibra kami sa golden wedding. Kasi nanghalag ko sa inyo, malampasan niya pa ang mga taon na yan na hahalagan ko sa inyo. Alagad salamat sa Kagurangnan ka tunay na napakabuti na kalamang sa Lord. Sabi ko, salamat Kagurangnan na minsan nga kami pobre. Alaga kayo sa hinali, kayo ibinara sa muya, sa imong banal na taramang. Sarap kami sa imong mga pinili, ng aming economic biran ninyo. Kung siguro dahil may economic biran, kadakol man yung mga trial sa buhay ng mag-abong, kadakol yung mga munduan, kadakol yung palitan ng taramang, may pag-iiwan, alaga. Ang nakatagod talaga sa isip ko, mag-abong na pinakukutan kami magpakasal. Ang naintindihan ko talaga, ang mag-abong habang buhay, kung may problema, masuhay. Iyan ang nakatatak sa isip ko na minana ko man sa mga magulang. Minana ko sa mga magulang na mga pag-uugali na arutan ang mga hatol na nalaik na ninyo.
ang nasabukan nito. Kaya ito, ang agong habang buhay yan, bago yan na palitan. Yan siya na masasabi. Ipapag-pray ko siya sa kanyang pastor, and then yung kanya pong pronouncement of marriage, giraray sa Mindanao. Okay, inunod na po mga tuga ang dedicatory prayer and then presentation of the renewal of vow. Okay, magtindog ang magagong. Kahagadong po man po ang gabos ng mga akik. Kaibahan sa inyong mga agong, tindog mga gabos ng mga akik. Asin ang sa inyong mga partner. Okay, magdidig ka mo sa inyong tanga. Palibutan niyo ang sa inyong mabuti. Okay? Kaibahan ang mga apo. Gabos ng mga apo. Immediate family. Okay? Sige. Palibutan niyo si Bia. Okay? Dito sa taas. Yan. Magkapot kamot. Kapit kamay kayo. Dito. Okay. Sige. Yan. Hawak kamay. Connect nyo doon. At ipapanalangin natin si Nanay. Okay? Ipapakita natin sa buong lugar ng tinawagan kung gaano kasaya ang pamilyang nagkakaisa. Amen? Magmula sa magulang, sa mga anak at mga apo. Ito ang pamilyang itinatag ng Diyos at ito ang pamilyang babalikan ng Diyos. Manalangin tayo. O mapagpala naming Diyos, narito po ang iyong anak at pinili. Si Nanay Saling, si Pai Wilson, sa kanilang pagmamahalan o Diyos, inabot nila ang golden anniversary na nagpapatunay na higit pa sa ginto ang kanilang pagsasamahan. At narito ang bunga ng kanilang pagmamahalan, ang kanilang mga anak at mga apo at kaapo-apuhan. Naging witness sila o Diyos ng kanilang pagmamahalan na mayroong katapatan, mayroong kapakumbabaan at pagiging malapit sa inyo o Panginoon. Ako bilang iyong lingkod, itinataas ko ang aking kamay. Patuloy na pagpalain ng mag-asawang ito kasama ng kanilang mga anak at ng kanilang mga apo at buong pamilya. Magkaisa sila, magsama na mayroong kapakumbabaan, pagkakaisa at pagtutulungan, higit sa lahat ng Diyos, mamuhay ng masaya, malusog at banal para sa iyong kaluwalhatian. Ang kanilang pamilya ay magsalita ayon sa iyong kalooban. Sa kanilang pamumuhay, makita ng mga tao sa palibot na ikaw ang Diyos na mauna sa kanila. At sabihin ng mga tao na nakilala sa kanila at naka-witness ng programang ito, na sabihin nila, gusto ko rin maging Diyos ang kanilang Diyos. Pagpalain ang buong iglesia sa pangunan ng pastor, sa pangunguna ng lahat ng mga leaders, at ang tahanan ng bawat Adventista, mamuhay na mayroong kaisa, hango, tungo, Panginoon, sa langit ay nandiyo sa amin, ang lahat ay hindi pinapasalamatan sa iyo, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin. Okay, tayo ay dumating na sa pinaka-masayang sandali ng kasalang ito. Okay, Wilson, tayo, kayong dalawa. Magharapan kayong dalawa. Noong unang kasal niyo, ipinakita niyo sa publiko ang pinaka-unang halik mo. Ngayon, after 50 years, ipapakita mo sa publiko kung gaano mo sa kamahal sa pamamagitan ng paghalik. Mahabang halik ha, dapat abutin ng 5 minuto. Okay, camera? Okay? Ready? Yakapin mo siya. Get set.
garong hadok mo niyang laki. Dapat hadok ning sarong agong. Garong ilusyon. Garong ka nagsup-sup ka itong tabagwang. Ayaw. Sige, ulit, otro. Okay, otro. Okay, may saning. You may now kiss the bride. Ready? Action. Nasugot pa man ng bride. Ay, kuha niya. Okay, I now pronounce newlywed, ano po Kenny? Newly renewed o vow. Congratulations, lumayo kayo, magpakarami ulit. At patuloy na namin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging magandang halimbawa sa inyong mga anak at mga kaibigan. Congratulations. Okay, congratulations po sa renewed vows natin. Congratulations po Tito and Tita Sunny. At ngayon po, tayo po ay mag-proceed na sa ating pictorials. Sila po muna, then sunod yung mga anak, kasama yung mga anak, sunod po kasama yung mga asawa ng mga anak, sunod po kasama na ang mga apo. Okay, pictorials na po tayo. Once sa pictorials,